Halos 2 linggo matapos ang pang-water cannon ng China sa mga barko ng PCG at BFAR, ang sibilyang grupong Atinto naman ang pupunta sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc sa Miyerkules. Pinaghahandaan na ang pamimigay ng gasolina at supply sa mga mangingisdang Pilipino. Gayon din ang paglalatag ng mga boya para ipakitang bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Ngayon pa lamang namataan na ang 6 na barko ng China Coast Guard at abot 30 Chinese Maritime Militia vessel doon, batay sa satellite image na nakalap ng grupo ng maritime expert na si Ray Powell. May ahalintulad niya ito sa dami ng mga barkong inihaharang ng China sa Ayungin Shoal tuwing may resupply mission doon. Pero hindi raw natatakot ang grupong Atinto. Tuloy raw ang paglalayag para i-civilianize o gawing sibilyan ang rehiyon at itaguyod ang ating teritoryo. Niliwanag ng pamahalaan na wala itong kinalaman sa lakad ng grupong Atinto sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ganun pa man, siniguro ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas ang misyon. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their right, no? Again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. Sa kanluran naman ng Palawan, mahigit 40 barko ng China, kabilang ang 6 na Chinese Navy at 4 na China Coast Guard ang namataan sa Sabina Shoal simula April 16. Namataan din nagsusukat doon ang mga Chinese researcher. Namataan din ang mga patay na coral na pinangangambahang para sa paggawa ng China ng artificial island. The characteristic of the poros that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Case and also in Escoda Shoal. Ibig sabihin, meron daw silang pipe, meron silang mahiwagang tubo na inilalagay sa ilalim dyan, at from there, they use that to throw etong mga crash corals. Ang Chinese Foreign Ministry iginiit namang walang basihan ang mga paratang na magtatayo sila ng artificial island sa Sabina. Mahalaga ang Sabina Shoal kung saan nagkikita ang Philippine Coast Guard at ang AFP Western Command bago tumulak sa Ayungin Shoal para sa mga resupply mission na ilang beses ang nauwi sa pang-water cannon din ng China. Kamakailan napabalita ang new model na usapan umano ng ilang opisyal ng China at Pilipinas para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Dati nang ikinaila ng National Security Council na mayroong ganitong kasunduan. Inikayat din nila ang DFA na gumawa ng hakbang kaugnay sa mga individual sa Chinese Embassy na may recorded phone conversation umano na pumapayag ang Pilipinas sa kasunduan. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, dapat paalisin sa bansa ang mga naturang taga-embassy dahil sa paglabag sa Anti-Wiretapping Act at Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ayon sa DFA, iimbestigahan nila ang mga ulat ng illegal na aktibidad ng mga diplomatic official. Nauna nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na hiniling nila sa Pilipinas na hayaan ng Chinese diplomatic personnel na gawin ang kanilang trabaho at tigilan ang pang-uudyok at panghihimasok. Kung sino yung nagpakalat nung di umanong transcript na yon, sa tingin namin, kailangan i-expel ng ating bansa. Kasi nga, pag ikaw ay isang diplomat, una-una kailangan sumusunod ka sa mga batas ng Pilipinas. Pangalawa, ginagalang mo yung Republika ng Pilipinas. Pangatlo, hindi ka nakikialam sa mga internal affairs ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.